Tahimik ang baryo San Isidro tuwing alas 10 ng gabi. Sa gitna nito nakatayo ang lumang paaralan, kupas ang pintura, basag ang ilang bintana, at laging may amoy ng alikabok at kandila. Sabi ng matatanda, huwag kang magpapagabi roon. Pero walang nakinig si Marco, isang mag-aaral na naiwan para tapusin ang proyekto niya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang mahinang tiktik, parang tunog ng relo, pero mas buhay. Huminto siya. Mula sa silid-aralan sa dulo, may ilaw na kumikislap. Doon nagtuturo si Ma'am Celia, ang girong laging nakaitim, laging maaga, at hindi kailanman nakikitang kumakain. Marco, bulong ng isang boses na parang hinihigop ang hangin. Nanlamig ang batok niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa loob ng silid, nakatayo si Ma'am Celia sa harap ng pisara. Pero ang anino niya, hindi sumusunod. Humahaba ito, gumagapang sa sahig na parang may sariling isip. Bakit ka pa nandito? Tanong ng guro, nakangiti. Masyadong lapad ang ngiti. Napansin ni Marco ang mga mata ni Ma'am Celia. Hindi sila kumukurap, namumula. Sa bawat tiktik, tila lumalakas ang ilaw, at sa bawat kislap, mas humahaba ang anino. Biglang bumagsak ang kisame sa isang sulok. Mula roon, may nahulog na piraso ng pakpak, itim, may kantab. Umalangaw ang tawa ni Ma'am Celia, mababa at mabigat. May aral ka pa, sabi niya. Ang huling leksyon. Tumakbo si Marco, pero ang pasilyo ay parang humahaba, paulit-ulit. Sa mga pintuan, may mga palad na sumusulpot, humahawak sa hangin. Sa likod niya, narinig niya ang pagkaladkad, tik-tik, tik-tik, papalapit. Nakarating siya sa labas, humadjabis sa gate, at nagdasal ng buong lakas. Sa wakas, tumigil ang tunog. Nang maglakas loob siyang lumingon, tahimik na ang paaralan. Patay ang ilaw. Kinabukasan, balita sa baryo, nawala si Marco. Ang proyekto niya natagpuan sa silid, may pulang marka sa papel, hugis kamay. At sa pisara, may bagong nakasulat, Class Dismissed. Simula noon, tuwing may batang nagpapagabi sa lumang paaralan, may nakikitang gurong nakaitim sa bintana, nakangiti, naghihintay ng susunod na mag-aaral. Hindi natapos kay Marco ang kwento. Pagkalipas ng 3 araw, naglakas loob ang mga guro at barangay tanod na buksan muli ang paaralan. Kailangan daw linisin, burahin ang takot. Ngunit pagpasok nila sa silid ni Ma'am Celia, tumambad ang isang bagay na ikinagapos ng kanilang hininga, ang proyekto ni Marco ay nadagdagan. May bagong pahina, isang drawing ng silid-aralan. Nandoon ang mga upuan, ang pisara, at sa gitna, isang bata, walang mukha. Sa itaas, may nakasulat sa pulang Crayola. Kinagabihan, napansin ng mga estudyante na may kakaiba kay Ma'am Celia. Mas tahimik siya, mas payat, at tuwing magsusulat sa pisara, parang dumudugo ang tisa. Ngunit ang pinaka nakakatakot, alam niya ang mga sikreto ng bawat bata. Nang gabing iyon, naiwan si Lina sa paaralan. Habang nag-aayos siya ng bag, narinig niya ang tiktik. Mabagal, malapit. Nang tumingin siya sa salamin ng bintana, nakita niya ang refleksyon ni Ma'am Celia, ngunit wala itong ulo. Sa halip, lumulutang ang ulo sa kisame, nakanganga, tumutulo ang laway na itim. Lina, sabay na sabi ng katawan at ng ulo. Tumakbo siya papunta sa silid-aralan ni Marco. Doon niya nakita ang mga upuan, may mga pangalan na nakaukit. Marco, iba pang estudyante, at may isang bagong ukit, sariwa pa. Lina, sa pisara, gumalaw ang sulat kahit walang kamay. Ang hindi pumapasa ay nananatili. Kinabukasan, may bagong estudyante sa klase. Tahimik, mapatla, hindi kumukurap, si Lina.